Ninong, ang isa sa madalas nating maalala noong ating kabataan. Madalas yun kung birthday at lalo na pagpasko. Pero para sa aking kababata, naitago na lang natin sa pangalang Epoy. Hindi, dahil ninong lang naman niya ang isa sa dahilan kung bakit nasira ang kanyang pamilya. At ayon pa sa aking mga kakilala at ilang kasama sa trabaho, yun ay dahil sa di umano'y may bulitas ang ninong ni Epoy, kaya sinamahan. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Eman, 28 years old, may asawa at meron rin kaming isang supling. Elementary pa lamang ako ay madalas ko nang marinig ang tungkol sa bulitas. Kapag ako at ang ilan sa aking mga matatandang tropa ay nagkasama-sama sa bundok para sa kinasanayan naming trabaho, panahon ng aking kabataan. Bata pa lang kasi ako, madalas na akong humanap ng pwedeng pagkakitaan. Alam niyo na, tulad ng marami kong hindi kikilos at magbabanat ng buto, nga. At dahil ang magkapera lang naman ang aking dahilan kung bakit nakikisama ako sa mga mas may edad sa akin, hindi ko alam. Ang aking nakasanayang pamamana kapag walang pasok at inabot ako ng tamad para mabundok, ay nakasagot pala ako ng isang katanungan mula sa aking kaklase. Sa lugar kung saan ako lumaki, 3 ilog ang aking madalas pamanaan na hindi gaanong malayo sa bahay ni na lolo. Nang isang beses ay aking makita sa ilog ang babae na itago na lang natin sa pangalang Aling Vilma, nanay ni Epoy na aking kaklase sa school noong grade 5. At ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Kuya Buloy na ninong ni Epoy. At ang kanilang kabilin-bilinan sa akin, huwag ko raw ipagsasabi kahit kanino ang aking nakita. Hindi ko alam kung bakit maliban sa akin ay wala akong dapat pagsabihan, which is bakit ko nga naman pati ipagsasabi, sa anong dahilan. Noong makita ko ang dalawa at aking masalubong, wala akong naisip na masama o kakaiba, kahit sila ay magkasama sa isang liblib na lugar, dahil pareho ko silang kilala. Si Aling Vilma ay nanay ni Epoy na aking kaklase at si Kuya Buloy, ninong ni Epoy. Sa isip ko, walang bago doon. Hanggang sa kinabukasan, sa muling pagdating ng pasukan, ang aking napansin kay Epoy, yung lola niya ang naghatid sa kanya at kahit noong uwian, yung lola niya ang sumundo kay Epoy. Wala akong tanong kung bakit lola niya, normal lamang yon. Pero kinabukasan malungkot si Epoy at doon na ako nagtanong at ang sagot ni Epoy, 4 na araw nang hindi nauwi ang nanay niya, which is sa Aling Vilma na aking nakita 2 araw bago pa ako magtanong kay Epoy sa kung bakit siya malungkot. 4 na araw? Gulat kong sagot at kamuntikan ko nang malimutan ang bilin sa akin ni Kuya Buloy na wala akong dapat pagsabihan na akin silang nakita. Si Kuya Buloy ay dating nakatira sa amin at sa kadahilan ng walang tao, sa aming dalan-dalan sa bundok ay kanya munang tutuluyan ang bahay, kesa naman raw masira at mabulok. Ang ilog kung saan ko nakita na magkasama si Aling Vilma at Kuya Buloy ay ang ilog na pag iyong sinunson ay madaraanan ang aming dalan-dalan at ang bahay. Doon pa lang ako nagsimulang magkaroon ng idea kung bakit ko sila nakitang magkasama at kung bakit wala akong dapat pagsabihan ng aking nakita. At kung ano man ang nasa isip ko ng mga oras na iyon, habang tumatakbo ang oras sa loob ng aming school, ay gusto ko munang makasigurado. Si Kuya Buloy ay kilala ng halos lahat ng aming kamag-anak sa probinsya. Yun ay dahil sa kanyang pagiging mabuting tao at hindi ko maisip na pwede siyang masangkot sa isang mapanira at malaking gulo. Dahil ang tatay ni Epoy ay halos kamag-anak pa rin namin. At ang isa sa aking tiyahin ang dahilan kung bakit nakilala ng pamilya ni Epoy si Kuya Buloy at naging ninong pa nga ni Epoy sa kumpil. Si Kuya Buloy ay isa sa mga pangunahing tauhan
sa aming dalandanan kaya naman naging tahimik lang ako. Hanggang sa isang hapon makasabay ko sa daan ang tatlo sa mga taong madalas kasama ni Kuya Buloy. Galing ako noon ng school nang makita ko silang patawid ng ilog. At dahil ang unang daan ay magkakasabay-sabay kami, tinakbo ko sila hanggang sa aking abutan. At dahil puro kami lalaki, kahit pa sabihing di hamak, ay mas malayo ang edad nila sa akin, iisa ang aming mga kwentuhan. Doon ay naitanong nila sa akin si Kuya Buloy at sagot ko, ewan ko, di ba't kayo ang laging magkakasama? At wala naman sa amin si Kuya Buloy. At sinabi ko nga na tinutulugan niya ang dalandanan. Doon rin mismo sinabi ng isa sa mga nagtanong sa akin na magpapakabit siya ng satilob kay Kuya Buloy para di umano'y sulit ang paglusong niya ng bayan. At tanong ko, bakit marunong ba si Kuya Buloy? Oo daw, dahil mismong si Kuya Buloy meron daw. At pag meron ka daw noon, magiging lapitin ka raw ng babae. Noong mga oras na iyon, mukhang ako pa lang ang unang nakakaalam ng kung nasaan sina Ate Vilma at mukhang maingat ang naging pagtatago ni na Kuya Buloy dahil maging ang tatlong itlog si Kuya Buloy hinahanap din. Hanggang sa ang sekreto ni Kuya Buloy at Ate Vilma ay nagmistulang malansang utot na matapos itago at iwasang may makaalam ay sumingaw at naging kalat. Para lang naman siyang salot na kumalat sa lugar namin. Lalo't iyon ang unang beses na mayroong sulutan sa pagitan ng magkumpare. Na siyang naging madalas ay usapan ng aking mga kasama, amumundok at anila. Dahil walang ibang kasama sa dalandanan, sigurado, daig pa ng dalawa ang bagong kasala. Ngayon ko lang din na-realize, dati na palang chismoso ang mga lalaki. Mula kasi nang kumalat ang balitang sulutan, isa yon sa madalas mapag-usapan, kahit may kung ilang ulit nang napagkwentuhan. At nang muli kong makatagpo ang tatlong itlog, o diba, sabi sa'yo lapitin ng babae ang may satilob. Tingnan mo si Buloy, pasimple-simple lang, may kabulastugan palang binabalak. Hinahanap tuloy siya ng asawa ni Ate Vilma. Si Kuya Buloy ay binata. At maging ako, nagtataka. Bakit sa may asawa siya pumatol? Kung iisipin, kahit hindi kalakihan ng baryo, kahit papano mayroon naman doong dalaga. Magaganda rin naman yung iba, o kaya naman yung teacher namin noong grade 5 ako. Pagkakaalala ko, dalaga yun. Noong mag-high school ako, dahil wala naman kaming malapit na bahay sa school, kasama ang ilan sa mga taga-baryo, nagrenta kami ng bahay. At yung narentahan namin na bahay, bukod sa luma na, ang CR nasa labas pa. After days ago, nanotice ko na hindi lang pala kami ang nagamit ng CR, para pala siyang public CR. Pero meron akong natuklasan na nakatulong sa aking pagtangkad ng bonggang-bongga. Yung banyo o CR walang bubong. Kaya naman pag-araw, para ka lang nagbibilad sa arawan. One day habang nasa akin ang trono, kung saan nakaharap ang inidoro, may napansin akong tela na parang nakadikit o isiniksik para may takpan o harangan. Naisip kong hilahin, tapos noong maalis ko, butas pala. At kung hindi ako nagkakamali, dati yung linya ng tubig. At kung saan patungo ang butas na iyon, sa loob ng bahay kung nasaan ang ilalim ng lababo na kinalalagyan ng aming tangke ng gasol. Yun ang nasa isip ko noong nasa banyo pa ako at noong pumasok ako ng bahay after using toilet. Sakto at tama ang aking hinala. At noong tingnan ko mula sa ilalim ng lababo, grabe. Kitang-kita ang trono ng hari sa loob ng banyo. Maliwanag kasi sa labas. Which is kung sa banyo mo naman titingnan ang butas, wala kang makikita sa loob dahil madilim. Dahil sa aking nadiscobre, kabulastugan ang pumasok sa aking kokote. Bigla akong naging excited dahil since birth kasi, never akong nakakita ng itsura ng kuhol sa totoong buhay.
At ang pagkakataon at tamang panahon, ibinigay na. At ang unang bisita, kilabot ang naging dulot sa akin. Dahil isang matabang ale o isang whale sa island ang tinawag ng kalikasan. At ang nakatsyempo ng tamang kombinasyon. Nakakasyokot mga bossing. Ha! Nakaluwa, yay Maria Josep, santisimang walang awa. Kung may itatanong nyo naman kung bakit at paano makita yung inodoro kasi, kung may ibang choice ka pa, promise hindi ka gagamit ng banyo na iyon. Sobrang dumi. Ulaga lang ang uupo doon, maybe kung bulaga. Kaya lang linis na ako doon, hindi talaga nagbago ang kulay. Golden talaga siya, parang 18 karat gold. Maigi na lang pala at hindi tinabla ng aking linisin. Kaya naman alam nyo na kung paano ka pupwesto kung sakaling si kalikasan ang sa iyo'y tumawag. At syempre hindi lang manang o ale dahil marami kaming kapitbahay. Ang ilan doon halos kasing idaran ko lang at ang iba naman 20s and up at talagang iba't iba. Merong tila ba subok na ng panahon at meron namang mapapaisip ka na lang kung paano kakasya. Pikit na pikit ba? And to be honest, nakakaumay din. Parang itsura ng tao na gandang-ganda ka sa una. Syempre, ginawan ko iyon ng mas magandang takip na pwedeng maalis lang pag nasa loob mo aalisin. Mindset ba? Pero magsasawa at magsasawa ka rin. Hanggang sa ako mismo sinemento ko yung butas. And take note, hindi totoo na kukulitiwin ka dahil napatunayan ko na yon. At masasabi ko na isang maganda at masayang parte ng aking kabataan. Parang peklat na mayroong dahilan kung bakit at paano at saan mo nakuha. At masasariwa tuwing mapag-uusapan. May ba ako? Yung tungkol kina Kuya Buloy, nagkabalikan ang magulang ni Epoy. Pero si Kuya Buloy, iniwan ang lugar namin. Sa takot na siya ay balikan ang asawa ni Ate Wilma. Kaya kayo, pag mayroon nang nagmamay kanya, hanap na lang ng iba para smooth at suwabe ang relasyon.